Naniniwala ang mga siyentipikong natuklasan nila ang 2,000 taon gulang labi ng Noah's Ark na nakasaad sa bersyon ng Genesis sa Biblia. Isa sa mga pinakatanyag na biblical stories ay ang Noah's Ark. Maraming ancient cultures ang nagbabahagi ng magkakatulad na mga kwento nito. Dahil dito, ang contemporary historians at archaeologists ay sabik na naghanap ng ebidensyang magpapatunay na nagkaroon ng gayong arka. Naniniwala sila nakahanap sila ng puzzle. Ayon sa story sa Genesis, matapos ang worldwide flood, napadpad ang arko sa mountains of Ararat. Ang modern day ng bansang ito ay Turkey. Posible kaya na makalipas ang mga siglo, natagpuan ng mga scientist ang new evidence sa pangyayari. Ayon sa biblical scripts, sinabi ng Diyos kay Noe papasukin ang mga miyembro ng pamilya nito sa arka, at magdala ng mga mahahalagang bagay para mapuno ang lupa. Kasama ang grupo ng iba't ibang hayop, na pakakawalan pagkatapos ng baha. Para makaligtas, pinagawa ng Diyos si Noe ng napakalaking barko. Ibinigay ng Diyos ang eksaktong material at sukat na kailangan sa paggawa ng arka. At nagsimulang umulan, walang tigil sa loob ng 40 araw. Lumalim ang tubig kaya natabunan maging ang mga bundok. Ang bawat buhay na nilalang sa lupa ay namatay sa baha. Namatay ang mga nagsusipaggawa ng mga kasamaan. Makalipas ang halos 11 buwan, nawala ang tubig, at ang arka ay huminto sa kabundukan ng Ararat. Isang grupo ang walang tigil sa pananaliksik. Ang grupong nakabase sa Hong Kong, ang Noah's Ark Ministries International, o NAMI, ay nakatuon sa paghuhukay ng mga ebidensya tungkol dito. Naniniwala ang Ark Hunter, maaaring natuklasan nila ang concrete evidence sa famous ark sa Mount Ararat sa pagkakatagpo ng wooden artifacts. Sa mga hindi pa nakakaalam sa kwento tungkol sa Noah's Ark, mababasa sa Genesis Kapitulo 6 hanggang 8 ng Biblia, ang mga inapo ni Adan at Eva ay naging sobrang gumagawa ng mga kasamaan, at nagsisisi ang Diyos na nilikha niya ang sangkatauhan. Napagpasyahan niyang ang tanging bagay na dapat gawin ay wasakin silang lahat. At magsimulang muli, ngunit may isang tao, si Noe, na masunurin sa Diyos at nakasumpong ng pagsang-ayon ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng malaking bangka, na tinatawag na arka, at sinabi niya kay Noe kung paano ito gagawin. Ang arka ay dapat na 450 piye, o 137 metro, ang haba, 75 piye, o 23 metro, ang lapad at 45 piye, o 14 na metro, ang taas. Dapat itong magkaroon ng 3 deck, hatiin sa mga silid at may pinto sa gilid. Iniutos din ng Diyos kay Noe na dalhin ang isang pares ng bawat buhay na hayop sa arka upang mapanatili silang nabubuhay sa panahon ng baha. Dapat maghanap si Noe ng isang lalaki at isang babae sa bawat uri ng hayop at ibon at dalhin sila sa arka. Kailangan din niyang kumuha ng pagkain para sa lahat ng mga hayop na iyon. Kinailangan ni Noe ng 120 taon upang itayo ang arka at hanapin ang lahat ng hayop na ilalagay dito, ngunit sinunod ni Noe ang Diyos at ginawa ang ayon sa sinabi sa kanya. Ang napakalaking baha, si Noe ay 600 taong gulang nang handa na ang lahat. Sinabi ng Diyos kay Noe na pumasok sa arka kasama ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham, at Yafet, at ang kanilang mga asawa. Pagkatapos ay nagsimulang umulan. Walang tigil ang ulan sa loob ng 40 araw at gabi. Lumalim ang tubig kaya natabunan maging ang mga bundok. Ang bawat buhay na nilalang sa lupa ay namatay sa baha. Ngunit lumutang ang arka sa ibabaw ng tubig baha at ligtas ang mga tao at hayop sa arka. Sinabi ni Jesus, ang kanyang ikalawang pagparito ay magiging katulad ng napakalaking baha. Tinutukoy ang kanyang sarili bilang anak ng tao, gaya ng madalas niyang gawin, sinabi ni Jesus. Kapag ang anak ng tao ay bumalik, ito ay magiging katulad noong panahon ni Noe. Noong mga araw na iyon bago ang baha, ang mga tao ay nasisiyahan sa mga piging at mga kasiyahan, at mga kasalan hanggang sa panahon na pumasok si Noe sa kanyang bangka. Hindi alam ng mga tao kung ano ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ganyan ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. 2 lalaki ang magtutulungan sa bukid, kukunin ang isa, iiwan ang isa. 2 babae ang magigiling ng harina sa pinaggigilingan, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Kaya maging handa ka, dahil hindi mo alam kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.